Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DIY KKB at ito po, ibablog natin o ipakikita natin yung mga nagagawa naman nitong si sitting President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. So, may nagagawa naman palang mabuti itong ating presidente, yung sitting president ngayon. So, nasa Bicol po siya at tutunghayan natin guys. So, ito nangyari lang to kaninang umaga. So, ito po yung kanyang talumpati sa mga Bicolandia na binisita niya. At ang balita ko rito, mamimigay siya ng bigas at pinaliliwanag din niya ang mga bagay-bagay patungkol sa kanyang mga ginagawang programa sa gobyerno. So, atin na puntunghayan guys at meron naman pala siya nagagawa. At yun, at ating pagbigyan naman ang ating Pangulo. Ang dahil bumabatikos dito Pero, tignan naman natin, meron naman siyang ginagawa sa gobyerno. Lahat naman ng presidente, may mga ginagawa sa gobyerno. So, kumbaga, sabi nga ng iba, you cannot please everybody. Hindi mo pwedeng makuha lahat ng simpatsya. Kasi may politika may kanya-kanyang politika dito sa Pilipinas. Yun nga, medyo masakit sa Pilipinas. Na napakaraming party list or maraming partido. Hindi lang lilima yung partido, napakarami po. So, sinasala yan ng ating COMELEC. Tapos, pero kung sa akin lang guys pwede namang gayahin natin ng Amerika. 2 partido lang. 'Di ba? At yun na maglalaban sa eleksyon. So, ewan ko, bakit hindi nila magawa dito sa Pilipinas? Nagrereklamo yung maliliit na partido dito sa Pilipinas. So, tunghayan na po natin si Presidente Bongbong Marcos, si PBBM. Ito po siya at ating sisimulan na ang ating vlog sa kanya. May mga nagagawa naman magaganda So, tunghayan natin guys. Mahirap naman po yung hindi natin siya ibinablog. May nagagawa naman maganda. So, kung napasya lang po kayo sa aking YouTube channel, consider nyo naman pong i-like, subscribe, and hit that notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong mga videos na kagaya nito na ang politiko ay may nagagawa sa ating mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Eto po. So guys, simulan na po natin. Ayan. Nasa stage na po sila. Pakinggan naman natin ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang magiging talumpati. Diyan po yan sa Bicol, sa Camarines Sur. Sa baluarte ni I think that will be Governor de la Puente. daw sa Indogabos, Camarines Sur. Para umpisahan ang ating programa, inaanyayahan po natin si Camarines Sur Governor Vincenzo Renato Luigi Villafuerte upang mabigay ng kanyang pambungad na mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Liwat, Governor Luigi Villafuerte. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako makasama kayo lahat sa mahalagang araw na ito upang salubungin ang pagbabalik ng ating mahal na Pangulo sa ating probinsya, our beloved President, ang ating pinagmamalaki na adopted son of Camarines Sur. Palakpan po natin, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, gusto ko rin po i-welcome ang ating matulungin at masisipag na mga cabinet secretaries na nandito po para magpakita ng suporta sa dakulang upa para sa ating mga cabinet secretaries. Maraming salamat sa inyo lahat. Ladies and gentlemen, kung maalala nyo po, noong Marso lang po ng itong taon, bumisita po ang ating mahal na presidente upang personally
makita po ang mga taga Camarines Sur at inaugurate ang 10,000 bahay na magbibigay ng mas magandang tahanan sa 10,000 pamilya na taga Camarines Sur. Project niya na yan. 6 months Rodrigo later, Roa bumalik Duterte. po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur para magbigay ng mas madami pa pong tulong. Palakpan po natin ang ating mahal na Pangulo. Project po yun ni Rodrigo Ngayon, Roa mga Duterte. tugang, isipin niyo po, sa buong bansa ng Pilipinas, meron po tayong 81 provinces. Pero, pinili po tayo ang Camarines Sur maging isa sa 4 na groundbreaking first pilot project po nang mag-hold po ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Isa po sa Ilocos Norte, isa po Yun. sa Leyte, isa po sa Davao, Presidente dito po Bongbong sa Marcos Camarines na Sur. yun. Malakas na palakpak, mga tugang. Hindi lang Yung po housing yun, mga project tugang. na yun, kaya ano Sa pa yan? 4 Former na President lugar Rodrigo na Roa Duterte. meron pong first Sana bagong ina-announce naman ng Pilipinas IMC Serbisyo ito. Per, pinili po ng ating presidente personally pumunta dito sa Camarines Sur para Hindi po ako makita po nung, kayo at guys. personally Yun sa totoo lang magbigay tayo. ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. At hindi lang po yun, mga kapatid. Sa 4 na lugar na mag-groundbreak po ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito po sa Camsur, ang pinakamaraming tao matutulungan, mahigit 200,000 na tao ang matutulungan ng ating mahal na Pangulo. Sir, ang haba na ng Kaya, Mr. talumpati mo. President, it is very clear that you love the people of Camarines Sur, and ramdam na ramdam po namin na lagi po nasa isip at puso mo ang mga tao na taga Camarines kampanya Sur. ba to? Kaya mga taga Camarines Sur, bilang ama ng probinsya, tinatawag ko po kayo lahat para magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo dahil uulitin ko po, ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Tama yun. Yung tama sa sinabi mo. Kaya, Mr. President, it is truly an honor to be with you here today, and thank you for all the blessings that you have given to the people of Camarines Sur. Mga tugang, sabay-sabay po tayo, taas po tayo lahat, at bigyan natin ng malakas na pasasalamat ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyos mabulas po sa Indogabos. Ay. Yan na po. At magtatalumpati na si Presidente Bongbong Marcos. Mga kaigin, His Excellency First President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat Yan na. sa ating butihing gobernador, ama ng probinsya, ang ating Gov. Migs Villafuerte, at ang ating dalawang congressman, Congressman El Rey, na nagsasabi nga, nag-uusap kami kanina habang nagsasalita si Gov. Sabi namin, pwede na tayo mag-retire. Kaya na nila itong trabaho na ito. Pero habang nandito pa kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming gagawin. Tuloy, kasama si Kong Luigi. At sila'y magkasama ngayon ng aking anak sa Kongreso. At lahat ng mga kinakailangan natin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ay dinadala rin namin sa Kongreso upang matulungan tayo sa mga iba't ibang batas. Nandito rin po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento. Nandito po ang Secretary ng DOLE, Secretary Benny Laguesma. Nandito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Andyan din po ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Nandito rin ang Department of Transportation ng ating kalihim na si Secretary Jimmy Bautista. Andito rin po, sinama po natin dahil po doon sa yung ibinabalita sa inyo ni Governor, yun po ang aming bagong programa. At yung programa na yan
Ang tawag namin ay ang bagong Pilipinas dahil kailangan natin baguhin ang Pilipinas para makaharap tayo sa mga darating na panahon, para maharap natin ang pagbabago sa mundo ngayon. Dahil marami pong pagbabago, kailangan ang Pilipinas magbago din. Kaya yan po ang aming programa. At kasama po doon ay ang education. Kaya nandito rin po ang ating chairman, Popoy Ligara. Ang alkalde ng lungsod ng Iriga ay si Mayor Wilfredo Rex Oliva. Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging magaling yun, presidente. yung ama mo. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula nun, wala nang dumating na Pangulo. Kaya't Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Gusto po. Hindi, malapit Si kayo Duterte sa puso nagpunta rin namin. po Kaya dyan. naman, nandito na naman po. Nandito naman po Nakalimutan kami. yata Ito ni po yung Presidente. binuksan po natin doon sa, Hindi na i-announce. sa 4 na lugar. Dahil sa Nabua kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pagtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay na tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandiyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin, ay nagtaasan ang presyo ng bigas. Mamimigay ng bigas. Maganda yan. Kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang. Kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas. Hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya nasa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na binubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga beneficiaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Alam nyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya naniniwala kami dyan sa naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang bagong Pilipinas na programa
Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Yan. Maraming salamat po, So, yun. mahal na Pangulo. Yung speech Sa ni... pagkakataong ito ay inanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para po sa isang group picture kasama ang ating mga Ayun guys, so natunghayan nyo guys, yun yung speech niya, kapraso lang, pero malaman na tutulungan niya ang Bicol sa CAMSOR, particularly sa CAMSOR, ang mga 4-piece beneficiaries. Maganda yan, di ba guys? Ang pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino na nangangailangan, talagang dapat naman tulungan. Yun. So, wala siyang mahabang speech, yun lang ang sinabi niya. Pero, ang komento ko lang dito, yung hindi nadalaw si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan. Nadalaw siya dyan. Dinalaw niya yung lugar na yan sa Bicol. At yung pang isang ina-announce ni Governor, pasintabi po, Governor Villafuerte ba yan? Na nanggaling sa Bagong Pilipinas yung mga housing project. Hindi po. Isang taon pang nanunungkulan ng ating Presidente PBBM, makakagawa siya ng mga libo-libong housing project. Medyo lihis na po yun dun sa kanyang sinasabi, yung kanilang governor dyan, yung sinasabing ama ng CAMSOR. So, yun lang po ang komento ko dyan. Maganda na sana Kaya lang, medyo mali yung kanyang sinasabi doon sa mga kanyang mga constituent. Di ba? Medyo, hindi ko po, hindi po ako papayag ng ganon. Miski man kayo, guys. Di ba? Yun lang ang komento ko. Pero kay Presidente Bongbong Marcos, okay naman. Yun lang ang pinunta niya dyan para mamigay ng bigas. Hindi naman niya inako yung pabahay dyan. So, that's fair enough. Ang hindi ko lang yung siya lang daw ang bumalik, including yung ama niya, yung first na noong 1965, dumalaw doon. Tapos, sila lang daw ang dumalaw na mag-ama dyan sa Bicol. Hindi po naman siguro makatotohanan yan. Yun lang ang komento ko, guys. So, kayo, kung sang-ayon kayo doon o hindi, nasa sa inyo na po yun, guys. So, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. At sa kanyang pagtulong sa Bicol, particularly sa Camarines Sur. So, thank you guys. Kung napadaan lang kayo sa aking YouTube channel, palaguin po natin. Tulungan nyo akong palaguin ang aking YouTube channel, DIY KKB Informative. At nang sa gayon, marami pa po akong mga videos na magawa para sa kaalaman ng ating taong bayan. Okay po. So, maraming salamat po. Subscribe na kayo guys. Thank you very much. Laging sinasabi ni DIY KKB Informative. Keep safe. God bless. And you have a great day. Subscribe na kayo guys. Thank you. Sukran.